Ngayon, ituturo ko sa iyo kung ano ang pinakamagandang posisyon sa pagtulog at kung paano mo mababago ang iba pang mga posisyon para maprotektahan ang iyong leeg, ibabang likod at balikat. Ako si Marcos E. Cristan, ang paborito mong pisyoterapista, at ito ang Physiotherapia A. Sa iyong abot kamay, makaka-access ka sa mahigit 500 video sa pamamagitan ng aking app. I-download ito sa kanang itaas ng screen. Ang kailangan mong tandaan ay palagi nating hahanapin ang neutral na posisyon ng gulugod. Ibig sabihin, iiwasan natin ang mga posisyon ng sobrang pag-extend, pagyuko o pag-ikot. Magsisimula tayo sa pinaka-basic, ang posisyong nakahiga. Nakahiga ng patihaya. Ang bahagi ng leeg ay dapat manatiling neutral kumpara sa bahagi ng itaas na likod at mga balikat. Para dito, kakailanganin mo ng unan na may katamtamang kapal. Dahil kung aalisin mo ang unan o kung gagamit ka ng manipis na unan, mapupunta tayo sa posisyon ng pag-extend. At kung gagamit ka naman ng sobrang kapal na unan o dalawang unan, magkakaroon ka ng sobrang pagyuko ng leeg. Ang ganitong mga posisyon ay hindi maganda para sa leeg at kapag pinanatili ng matagal na oras, maari magdulot ito ng sakit. Kaya kumuha ka ng una na katamtaman ang kapal para mapanatili ang pagkakaalay ng ulo at balikat. Sunod, isa pang bagay na dapat tandaan ay ang lumbar na bahagi ng gulugod. Kung natutulog ka na nakaunat ang mga binti, posible na ang kalamnan na psoas na makikita mo dito sa screen ay humila pababa na nagdudulot ng pagtaas ng kurba ng ibabang likod o lordosis. Kung sumasakit ang ibabang likod mo, may dalawang solusyon akong mungkahi. Ang una ay ang paglalagay ng unan sa ilalim ng mga tuhod para maibsan ang tension sa psoas at maging mas pantay ang ibabang likod sa ibabaw ng kama. Ang isa pang opsyon ay gumamit ng malambot na kutson upang lumubog ang balakang at mga balikat at mas masuportahan at maprotektahan ng kutson ang ibabang likod. Kung sumasakit ang balikat mo, hanapin ang neutral na posisyon at iwasan ang matitinding posisyon gaya ng pagtawid o pagtaas ng braso sa ulo. Maari mo lang itong ilagay sa gilid. Gayunpaman, kung nagdudulot ito ng sakit, inirerekomenda ko ring maglagay ng unan sa gilid para ang balikat ay manatiling mas naka-align sa kasukasuan nito sa skapula. Kapag humiga ka ng nakadapa at iniwan mo pa rin ang unan, magkakaroon ka ng isang napakalinaw na problema. Ang bahagi ng leeg ay nakaunat pa atras at hindi talaga naka-align sa gulugod sa bandang dibdib. Para dito, syempre, kailangan mong alisin ang unan at gumamit ng manipis na unan o wag na lang gumamit ng unan. Ang ikalawang problema ng posisyong nakadapa ay ang ulo'y matagal na nakapihit. Pakaliwa o pakanan na maaring maging hindi komportabel kapag nagising ka. At hindi lang yon, kundi ang bahagi ng ibabang likod ay maaring labis na mabaluktot, lalo na kung malambot ang iyong kutson. Kaya ang rekomendasyon ko kung natutulog ka ng nakadapa ay magpalit ng posisyon. Pero kung hindi mo talaga kaya, dapat ay may matigas kang kutson para maiwasan na labis na mabaluktot ang ibabang bahagi ng likod o maglagay ng unan mismo sa ilalim ng balakang sa antas ng mga butong nakausli sa harap ng balakang gaya ng nakikita dito sa screen para maiangat ang balakang at maiwasan ang sobrang pagkurba ng likod. Sa antas ng balikat, kung nakakairita sa iyo ang pangunahing posisyon, maaari kang maglagay ng isa pang unan mismo sa ilalim para makatulong mapanatili ang tamang pagkakaayos ng braso kaugnay ng talim ng balikat. Ang posisyon na tatlong kapat ay ang gitnang bahagi sa pagitan ng pagkakadapa at pagkakahiga sa tagiliran. Hindi ito masamang posisyon dahil ang ulo ay hindi nakapihit ng sobra, hindi rin nakayuko o nakatingala. Muli, ang pinakamainam ay walang unan o napakanipis na unan para maiwasan na ang bahagi ng leeg ay mapunta sa matagal na pagkakayuko o pagkakatingala. Sa bahagi ng ibabang likod, ang pagkakaroon ng isang nakabaluktot na binti ay nakakatulong upang mabawasan ang pagkakurba ng ibabang likod at mapanatili ang ating gulugod sa neutral na posisyon.
Kung madalas kang matulog sa ganitong posisyon, inirerekomenda ko na gumamit ka ng malambot na kutson dahil ang balikat at balakang sa kanang bahagi ay mas lulubog sa kutson na magbibigay ng mas magandang suporta sa ibabang likod. Sa bahaging ito, kung may nararamdaman kang sakit sa balakang, maaari kang maglagay ng unan sa ilalim mismo ng tuhod para maiwasan ang aduksyon ng balakang. At kung may sakit ka naman sa balikat, maaari ka ring maglagay ng isa pang unan para masuportahan ang braso at mailagay ito sa mas neutral na posisyon kaugnay ng talim ng balikat. At kung may sakit ka sa balikat at balakang, kailangan mong matulog mag-isa sa kama dahil masyado kang kakain ng espasyo. Tatapusin natin sa posisyong patagilid. Ang una nating napapansin dito ay masyadong nakatagilid ang ulo. Kakailanganin mo ng unan na may tamang kapal para maging pantay ang ulo mo sa iyong gulugod sa itaas na likod. Sa akin, kailangan ko pa ng unan. Dahil medyo malapad ang balikat ko. Sa ganitong paraan, magiging perpektong naka-align ang bahagi ng leeg ko. Tungkol naman sa bahagi ng ibabang likod, dahil nakabaluktot ang mga binti gaya ng sa 3-4 na posisyon, hindi tayo magkakaroon ng sobrang lordosis. Pagdating naman sa balikat, dapat mong iwanang nakapahinga ang masakit na balikat sa itaas na bahagi. At kung ang posisyon mismo ay nagdudulot ng sakit, maaari kang maglagay ng unan sa pagitan ng mga tadyang at braso para maging mas komportable ang iyong posisyon. Bukod pa rito, dapat malambot ang kutson para lumubog ang balikat at balakang dito at magkaroon ng tamang suporta ang bahagi ng baywang sa gili mito. Sa pananaw ko, ito ang pinakamainam na posisyon sa pagtulog dahil hindi natin nasosobrahan ng anumang galaw ng bahagi ng leeg at wala ring labis na galaw o posisyon sa bahagi ng baywang. Panghuli, kung mayroon kang pananakit ng balikat o pananakit ng balakang, ang paglalagay ng unan sa pagitan ng mga tuhod mula balakang hanggang paa ay makakatulong sa iyo na ma-relax ang bahagi, maibsan ang sakit sa balakang at mas madali kang makakatulog. Malamang iniisip mo, ano naman kung anong posisyon? Palagi naman akong gumagalaw habang natutulog sa gabi. Sige, ang mahalaga ay yung mismong oras na nakakatulog ka. Dahil kung masakit ang leeg, ibabang likod o balikat mo, mas matagal kang makatulog kaysa kung wala kang sakit. Kaya naman, dapat ang unang posisyon mo ay pinaka-komportable hanggat maaari para mas mabilis kang makatulog. Gayunpaman, kahit na mahalaga ang kutson at yunan, mas mahalaga pa rin kung ano ang ginagawa mo sa maghapon kaysa sa gabi pagdating sa pagtulog. Magkaroon ng nakatakdang routine kahit pa bakasyon o weekend. Ibig sabihin, gumising at matulog sa parehong oras palagi kahit mahirap itong gawin. Iwasan ang mabibigat na hapunan, mag-ehersisyo sa tanghali at higit sa lahat, iwasan ang paggamit ng mga screen tulad ng cellphone at telebisyon kahit 1 oras bago matulog. Ito ay napakahalagang mga rekomendasyon kung gusto mong mapabuti ang kalidad ng iyong tulog. Kung gusto mong malaman kung anong uri ng unan ang bagay sa iyo based sa iyong pangangatawan, pwede mong i-click ang link na makikita dyan. Para mapanood ang isang kompletong video tungkol sa pagpili ng tamang unan para sa pagtulog. Sana nagustuhan mo ang video na ito na maibahagi mo ito sa mga taong nangangailangan nito at na bumalik ka ulit para panoorin ang iba ko pang mga video.